Narito na ang PTV Balita ngayon. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Subaybayani Awards 2025 ang mga natatanging lokal na pamahalaan na tanggapan ng Department of the Interior and Local Government na nagpakita ng husay sa paglilingkod at pagtupad sa mga proyektong infrastruktura sa kanilang mga nasasakupan. Narito ang report. Binigyan ng parangal ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lungsod, bayan at mga lalawigan na nagpamalas ng tagumpay sa pagkumpleto sa mga kinakailangan serbisyo at proyekto sa kanilang mga lugar. Ang Subaybayani Awards 2025 ay pagbibigay-pugay din sa participatory governance at citizen engagement o kolaborasyon sa pagitan ng LGU at mamamayan sa paggawa ng mga proyekto. Kabilang sa mga Subaybayani awardee ay ang mga LGU ng Mountain Province, Aklan, Zamboanga, Sibugay, Pasig, Science City, Victoria City, Victoria, Oriental Mindoro, Sumilao, Bukidnon at Magpet, Cotabato. Nais sa katuparan nila ang paggawa ng ilang provincial road o kalsada na mahalaga para mapabilis ang transportasyon, pagpapabuti ng ilang medical facility para makapaghatid ng maaasahang serbisyong pangkalusugan, multi-purpose building at evacuation center na kanlungan sa oras ng emergency o sakuna. Tampok din sa Subaybayani Awards ang Regional Office ng DILG sa National Capital Region, Eastern Visayas at Soc-Sargen dahil sa kanilang epektibong pagbabantay sa mga local infra projects. Sabi pa ni Pangulong Marcos Jr., salamin ito sa layunin ng administrasyon na makapaghatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga Pilipino. Kinikilala natin ngayon ang mga lokal na pamahalaan at ilang DILG regional offices na piniling mamahala at gampanan ang kanilang tungkulin ng mahusay, tapat at may malasakit sa kanilang nasasakupan. High quality remains our standard. A government worthy of its people does not settle for mediocrity, does not cut corners, does not waver. We strive for excellence because that is what our citizens deserve, and that is what our country deserves. Hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na pagsulong sa transparency sa mga ginawang proyekto ng pamahalaan. Tulayan niya ito para maiwasan ang korupsyon at maging matatag ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Tandaan natin na ang mamamayang Pilipino ay nagmamasid at may karapatang pumuna. At tayong mga nasa gobyerno ang tagapanday at tagahatid ng tunay at maaasahan na serbisyo. So let us prove that when the public has access to government processes, they become more empowered as our partners in promoting accountability. Sa kanyang talumpati, ibinida rin ng Presidente ang DPWH Transparency Portal. Naglalaman ito ng impormasyon sa lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways, mula sa halaga ng infrastruktura, bidding, status ng konstruksyon, hanggang sa satellite image o larawan ng mismong proyekto makikita sa portal. Inaasahan natin na kapag bukas tayo sa publiko, mas titibay ang kanilang tiwala sa gobyerno, mas lalawak pa ang kanilang pakikipagbahagi sa ating pagbabago. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, habang palapit na ang Pasko, naghatid ng saya at pag-asa ang Pambansang Pulisya sa mga batang may cancer sa Everlasting Hope Childhood Cancer Mission sa Guadalupe, Cebu City. Sabay sa pagdiriwang ng kanilang ika-20 taong anibersaryo, mas pinili ng PNPA kay Sambisig Class of 2009 na maglingkod sa mga nangangailangan. Naghandog ang grupo ng mga regalo sa mga bata. Naglaan din sila ng oras para makipaglaro at magbigay ng saya at lakas ng loob sa mga bata habang patuloy ang laban sa buhay. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nagsisilbi ang ganitong mga gawain na paalala sa kanilang tunay na serbisyo ang magbigay ng pag-asa at malasakit sa taong bayan. Ipinamalas ng Class of 2009 na ang tunay na serbisyo ay hindi nasusukat sa ranggo, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa bawat komunidad. Sa ating lagay ng panahon, nakalabas na ng bansa ang bagyong Verbena. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan ng Pag-asa sa 240 kilometers north ng Pag-asa Island sa labas ng PAR. Dahil sa trough ng bagyo, magiging maulan ang Kalayaan Islands at nalalabing bahagi ng Palawan. Shear line naman ang sanhi ng mga pag-ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan at Isabela. Amihan ang sanhi ng malakanakang pag-ulan sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Easterlies naman ang sanhi ng kalat-kalat na pag-ulan sa Aurora at Quezon.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.